Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dahil may request or katanungan po ang ating kasari, hindi ko na po natandaan kung ano yung name niya, ay naisipan kong i-vlog yung kanyang katanungan. So ang tanong niya mga kasari is kung paano daw ang gagawin para hindi na paulit-ulit mangutang yung mga customer. Kumbaga, ito guys, anong pwedeng gawin para hindi ka utangan palagi? Yun yung parang pinaka magiging title ng vlog na to. So, ngayon, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips. Ito, base lang naman sa akin to guys. Based from my experience. At ito talaga pinag-isipan ko muna. Itong 5 isi-share ko sa inyo bago ako mag-start mag-vlog. Kaya guys, magsimula na tayo sa number 1. Ang number 1 is mag-set po tayo ng limit. So, paano nga ba makakatulong yon yung pag-set ng limit sa pagpapautang? Syempre guys, for example, hanggang 500 pesos lang yung pwedeng utangin ni customer. So, kapag na-hit niya na yung 500 pesos worth of groceries na inutang sa yung tindahan, hanggang doon na lang. So, doon na matitigil yung paulit-ulit na pag-utang niya na hindi na aabutin ng libo-libo kasi nga hanggang 500 pesos lang yung limit mo. Sa paraan na yon mga kasari, hindi na siya paulit-ulit pupunta sa tindahan mo para mangutang. Hanggang ganun na lang talaga yung halaga na nasa isip niya, na hanggang doon na lang yung pwede mong maipautang sa kanya. So, siguro yung customer na yun, tatakbo na lang sa ibang tindahan para mangutang ng mga bagay na hindi na utang niya sa'yo. So, yun mga kasari, yung aking number 1, mag-set po tayo ng limit. Ako guys, nagsiset ako dito ng limit. Yung mga nangungutang dito sa aking tindahan ay hindi naman umaabot ng 1,000 pesos yung kanilang mga inuutang. Siguro nasa 500 plus ganun. So, ang second naman po mga kasari is wag laging pagbigyan. So, yan na yan din yung ginagawa ko dito sa tindahan. Kasi alam ko, kapag yung isang customer ay nakapangutang na ng isang beses sa loob ng isang araw, okay na yun. Wag nang pabalik-balik. So, ang ginagawa ko guys, pero meron akong isang customer na ganun. Lalo na kapag hindi pa sahuran, talagang siguro mga nakakatatlo, 4 na beses siyang bumabalik dito. Tapos pang bisyo lang yung kanyang uutangin. Okay lang sana itanggap natin kung pagkain yung uutangin. Pero kung bisyo, parang masakit sa loob, 'di ba? Na yung taong yon utang ng utang, tapos sa bisyo na hindi naman makakatulong sa kalusugan niya. So yun, medyo naiinis ako sa mga gano'n na yung wala na ngang makain, tapos uunahin pa yung pang sigarilyo. Ganun ba mga kasari? So ako, ang ginagawa ko, kapag pansin ko na nakailang utang na sa akin, sinasabihan ko na hindi na pwedeng umutang. Yung sa isip ko na lang, sa susunod na lang na araw, ganun. Tapos kapag, syempre, may mga araw tayo na talagang iniiwasan na hindi talaga magpautang. Gaya ng ngayong araw na to, Monday, may nagtatry na mangutang. So, it's a no. No agad. Kapag nagsabi, umaalis naman si customer. Kasi, sinasabi ko guys, ano yun? So, ayan po mga kasari, meron lang pong bumili sa atin ng halagang 100 pesos na sigarilyo, construction worker. Medyo nitong mga nakaraang araw mga kasari, ang daming mga bumibili dito sa tindahan. Parang nung mga araw na yon, yung mga nagdumating na araw ngayon, parang hindi ko ramdam yung pagkatumal. Sana tuloy-tuloy na siya at hindi mabate. So, ayun, wag laging pagbigyan. Yun yung pangalawa na tips ko sa inyo mga kasari, para hindi pabalik-balik or paulit-ulit na pumupunta yung mga nangungutang sa inyong tindahan. So, ang number 3, meron lang guys mga nagtatahulan na aso sa labas. So, pabayaan na natin. Siguro may nakikitang mga bata. Ang pang-third naman mga kasari, iwasan na makipagkwentuhan. Diyan talaga guys, relate na relate ako dyan. Kasi nadali din ako dyan minsan ng una, kukwentuhin ka kung ano-anong ichichika sa'yo, tapos maya-maya
pautangin mo naman ako be ng ganyan, 6 na yosi, 8 yosi, ganon. Minsan nga, susuhulan ka pa, aalukin ka kung kumakain ka ng ganito, ganyan. Tapos sabi, dadalhan kita mamaya, tapos pagdala, hindi ka na makakatanggi, kasi igagrab mo yung ibinigay, tapos dadalihan ka ng pangungutang, ganun. Yung kukwentuhin ka, tapos maya-maya uutangan ka na. Relate na relate talaga ako dyan, mga kasari. Kaya, iwasan po natin masyadong makipagkwentuhan, lalo na ng mga malalalim na kwentuhan, yung talagang nagsishare na kayo kay customer, ganun. Wait lang, guys. So, pasensya na po mga kasari at medyo maingay lang sa labas. Doon na tayo, guys, sa pangatlo, yung iwasan po natin na masyadong makipagkwentuhan kay customer. So, balik tayo doon, paulit-ulit na ako. Kasi guys, medyo nadidistract ako sa kaingayan. Kaya, hinunto ko muna panandalian yung ating vlog. So, ayun nga. Iwasan po natin, ay may umiirit na bata. Medyo mainit pa. Yung makipagkwentuhan kay customer. Kasi, ayun nga, kapag medyo matagal-tagal nakipagkwentuhan si customer sa atin, doon na tayo maya-maya sasabihin niya ay pautangin daw siya. So, ilang beses ko na guys yan nararanasan sa mga customer ko at talagang subok na yung galawan ni customer na yan. So, bawas-bawasan natin makipagkwentuhan or wag na talaga tayo makipagkwentuhan kung gusto nyo na hindi magpabalik-balik sa inyo yung inyong mga mangungutang. Doon naman mga kasari, wag natin masyadong, alam nyo na, hindi naman masamang magpautang kasi hindi naman yan mawawala talaga sa negosyo, lalo na sa tindahan. Pero piliin po natin yung mga papautangin natin kasi puhunan or negosyo natin yung nakasalalay talaga dyan. Kaya ayun. Ang pang-apat naman mga kasari, kausapin natin talaga na hindi palaging pwedeng mangutang. Hindi naman masama yun kung mismo sa atin manggagaling na sari-sari store owner na ganun nga, na hindi parating pwedeng mangutang. Kasi syempre, may kanya-kanya tayong ayun nga po mga kasari, meron lang bumili. Yun nga, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Syempre, meron tayong mga bayarin na kailangan bayaran. Kaya, hindi naman masama na magsalita tayo paminsan-minsan kay customer. Prangkahin natin sila na hindi talaga pwedeng palaging mangutang. 'Di ba? Kasi, lalo na kung wala naman tayong pamalit dun sa inuutang nila, sakto lang yung puhunan natin. Syempre, 'di ba? Mahirap din naman na ipautang natin ng ipautang yung ano, tapos tayo yung mawawalan ng pampamili, 'di ba? Tayo yung naubusan ng mabebenta sa tindahan. So, ayun, di naman masamang magsalita paminsan-minsan. Kausapin natin sila in a nice way, pero kung sa kanila, kasi minsan, iba-iba din kasi yung ugali ng customer. Merong customer na marunong umintindi, may mga customer naman na sila pa yung galit. Alam nyo yun, naranasan ko din yan. Marami na akong experience dito sa tindahan. Yung alam nyo na may utang pa sa inyo, tapos gusto nyo nang ihinto yung pangungutang kasi parang inaabuso ka na. Tapos nung sinabi mo na ganito, ganyan, hindi na pwedeng mangutang, ikaw pa yung naging masama, sa'yo pa nagalit. So, danas na danas ko po yan. Pero, wag natin hahayaan na yung mga ganong tao talaga ay magpatuloy na ganon yung ginagawa sa ating tindahan. Tuldukan na natin. Kung meron pang mga natitirang utang, ibigay na lang natin yun sa kanila, tapos wag na nating paulitin yung mga ginagawa nila sa ating tindahan. Okay lang na mawala sila, sa iba na lang sila bumili. At least nabawasan yung stress natin sa ating tindahan. Alam nyo yun, guys. Tapos, yung panlima, ito, nakakatawa, pero ginagawa ko to guys dito sa tindahan. Lalo na kapag iniiwasan ko yung mangungutang na yun para hindi parating nangungutang sa ating tindahan is yung tinataguan ko po. Yung mga mangungutang na yun. Meron akong customer talaga na tinataguan kapag alam ko na sobra-sobra na siyang mangutang sa tindahan. Halos kapag makikita ko,
nakatingin na ako sa palad niya kung nakasara ba yan, may hawak yan na pera. Kapag nakaganyan lang, wala siyang pera, diretso, mangungutang yan sa tindahan. So, ang ginagawa ko, may dumaan lang guys, tinataguan ko talaga yung customer na yon. Tapos, papasok ako sa loob ng bahay. Kapag may nakita kong ibang, kunwari, pamangkin ko or yung boyfriend ko, sila yung palalabasin ko, paharapin ko, pero ibibilin ko sa kanila na huwag magpapautang. Tapos ayun, umaalis na. O, 'di ba? Ang ganda ng technique ko, mga kasari. Doon mapipigilan natin yung paulit-ulit na pag-utang, 'di ba? So, ayun. Yun lang mga kasari yung 5 tips na mai-share ko sa inyo. Ulitin natin yung number 1. Ang number 1, mag-set po tayo ng limit. Number 2, wag laging pagbigyan. Number 3, iwasang makipagkwentuhan. Number 4, kausapin na hindi palaging pwedeng mangutang. At number 5, tinataguan ko po yung mangungutang. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga share kong tips kung paano may iwasan na paulit-ulit na nangungutang yung mga customer or hindi palaging nangungutang sa inyong tindahan. So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching. Happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!